Kaya ako po nasaksihan to mga kababayan. Dahil po ang hanap buhay ko nga po, ulitin ko, isang construction worker. Nagsimula akong gumawa ng barangay, daycare, school, at mga flood control at karsada. Ayakan nilang ginagawa ang pagnanakaw. Dahil ako nga po pala ay isang construction worker na naging isang saksi sa mga ginagawa ng mga congressman sa bawat distrito. Bilang kung saan-saan dako ako naroroon, ay nasasaksihan ko at nakikita ko ang mga paggawa nila ng mga project, hindi lang ang flood control project, pati ang mga road widening at mga building school at mga barangay building, barangay daycare. Nasaksihan ko po lahat ang paggagawa po nila at talagang ninanakaw nila ang materyales at simentong kinakabit sa bawat distrito, bawat lugar, bawat barangay, mga kababayan. Ako po ay narating ko ang trabaho kong ito mula sa pagka-helper hanggang sa posisyon ko maging isang foreman. Dahil nakakausap ko po ang aking mga project engineer at mga distritong congressman na tiyakan kong nasasabi ngayon, mga kababayan ko, na ninanakaw nila ang pondo. Dahil sa aming distrito ay meron akong nasaksiyan na ngayon ay isa siyang congressman at isa rin siyang nabanggit ng isang kontraktor ng pinagdidiinan nila. Itong kontraktor na to ay kilalang-kilala po natin. At tiyak at alam nyo kung sino ang iniipit nila. At isang congressman doon na binanggit nila. At tiyak kilala ko, walang negosyo, walang hanap buhay, dumami ang lupa, lumaki ang mga bahay. Dahil sa mga project ipinagkaloob ni Martin Romualdez para manahimik at magnakaw sa kaban ng bayan, mga kabayan. Alam nyo mga kabayan, kaya naniniwala ko sa sinasabi ng isang kontraktor na si Vizcaya ay may mga congressman na nagdanakaw sa ating mga project. Dahil etong congressman nito, hindi ko itatago sa inyo ang kanyang lugar, sa bayan ng Laguna, sa distrito ng Laguna, ika-4 ng distrito ng Laguna. Ako po ay nagmula sa bayan ng Santa Cruz, Laguna. Kaya ako po nasaksihan to mga kababayan. Dahil po ang hanap buhay ko nga po, ulitin ko, isang construction worker. Nagsimula akong gumawa ng barangay, daycare, school, at mga flood control at karsada. Ayakan nilang ginagawa ang pagnanakaw dahil ang ating mga gobyerno at mga munisipyo ay hindi nagsasagawa ng inspeksyon para malaman nila kung tama ba ang nakalagay sa bill of material at naka-schedule na dapat gamitin nila. Pero paulit-ulit po nila ginagawa hanggang ngayon. Hanggang narating ko na ang pagka-foreman ko bilang construction worker. Kaya po ako lumapit at pumunta dito sa dakong ito dahil nakita ko po sa social media at tumakbo at sumakay kagad ako ng aking motor upang ihayag ang aking nalalaman at tuluyan kong pakikinig sa mga balita nangyayari sa ating mundo. Lalong-lalo na sa ating bansa, mga kababayan, mga mahal kong kabataan, ganun rin po mga magulang. Alam ko, natitiyak ko, alam nyo ang nangyayari katotohanan at ginagawa ng Kongreso sa ating pera. At sinabi na rin po ng ating Vice President na si Sara, ang mahawak lang ng pera ng gobyerno, 2 tao mga kasama. Sinabi na ng pamilya Vizcaya, pero taasan nila tinatanggi. Taasan nilang ayaw nilang imbestigahan. Taasan nila ayaw nilang tawagin o babaan ng sulat para itanong ang mga bagay-bagay bakit nangyayari sa ating mga Pilipino. Tama si Senador Marcoleta, kung ibibigay sa atin ang tulong, hindi dapat sa pamamagitan ng bigas, hindi sa pamamagitan ng 3 dilata,
kundi sa kuryente para lahat ng mamamayan ay makinabang taasan at mawala ang pagkurap sa bawat Pilipinong mamamayan. Mga kasama, pasensya na kayo, nagkikigil ako sa galit dahil ang dadanas nito, hindi lang ako, hindi lang pamangkin ko, at hindi lang apo ko, hanggang sa kamatayan ng lahi ko. Dadanasin nila ito pag hindi natin sila susupilin, hindi natin sila babaguhin, dahil mismo sila ang sumisira na ayon sa batas ang nasusunod yung mga sariling interes nila, mga kabayan. Mga kababayan ko, saan man dako ng mundo o Pilipinas, alam ko may Pilipino. Nananawagan po kami sa inyo ng pagkakaisa kahit saan man dakong ng mundo. Nawa mga kababayan, social media man o TV ad, may mga Facebook tayo, magsalita na ang bawat isa, mag-post kayo, huwag kayong mag-comment, sabihin nyo ang katotohanan. Huwag tayong manahimik mga kababayan, ang makikinabang nito, ang bawat Pilipino, bawat kabataan na sisibol pagkatapos ng panahon nito. Mga kababayan, etong kaprasong pananalita ko to, alam ko makakarating to sa aking lugar, sa bayan ng Santa Cruz, Laguna. Taasan kong sinasabi, ang itong congressman na to, at naniniwala ko sa paliwanag ng isang kontraktor na si Vizcaya ay talagang korupto. Dahil ako'y isang bahagi sa kanya mga project at flood control na natibag sa bayan ng Laguna at mga tulay na gumuho sa bayan ng Laguna. At ako hindi ko mapapasinungalingan to. Pagkakataon ko na to para masabi ang katotohanan, ang nangyayaring sagwatan sa loob ng Kongreso sa pamamagitan na namumuno sa kanila at nagtuturo ng maling baluktot na batas sa pangansariling kapakanan nila, mga kababayan. Sana nawa mga kababayan, dumating kayo, makipagkaisa kayo, kung sino man malapit o malayo man kayo mga kababayan, magsalita kayo. Huwag kayong manahimik dahil naaabala kayo. Ang makikinabang nito mga kababayan, ang makikinabang talaga nito sa sinasagawa ng bawat Pilipino sa ngayon ay bawat Pilipino saan man dakong ng mundo, mga kababayan. Nawa, huwag kayong magsawa. Paalisin natin ang namumuno sa Kongreso na taasan, nananahimik. Tama! At kumuha pa ng tagapagsalita. Tama! Dahil hindi niya na kaya ipaliwanag Tama! ang lahat na tinuturo sa kanya at Tama! pinapati ko sa kanya. Mga kababayan, bago man matapos ang pananalita ko to, bulay-bulayin nyo at manood kayo ng balita. Saliksikin nyo. Talaga, totoo. Sa kanila nang gagaling at nagsisimula ang mga pagnanakaw. Dahil sila ang taasan gumagawa ng mga budget. Double padding sa bawat budget ng Pilipino. Mga kasama, maraming salamat sa kapraso kong pananalita. At sana tumanim sa puso isipan nyo itong sinabi kong ito. At naway, huwag kayong magsawa, magsalita at kumilos. Tama! Upang sa ating bansa itaguyod ang katwiran, itaguyod na ayon sa batas, upang lahat ang Pilipino'y makinabang. Maraming salamat po, magandang hapon po sa atin lahat. Maraming salamat po. Ano pong pangalan nyo, kuya? Maraming salamat po, Sir Cordanal, na sa napakagandang mensahe na nagmula sa kanya. Ngayon, ako po ay nakikiusap. Baka naman may mga kabataan dyan na gustong magpahayag ng kanilang saloobin. Bukas po ang ating tambladong ito upang marinig at maiparating ninyo na bilang kabataan, ipakita ninyo na kayo'y tunay na pag-asa ng bayan at hindi kayo papayag na ginagago kayo ng kongresong ito, na winawalang hiya tayo ng kongresong ito. Sino po sa mga kabataan na naririto ngayon ang gusto pa pong magsalita at magpahayag ng kanilang saloobin? Ito po, ulitin ko po sa ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao. Kami po
ay hindi aalis dito hanggat hindi tayo naging successful sa pagpapaalis kay Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Sapagkat kung pababayaan lang natin na patuloy tayong gaganituhin, patuloy pong maghihirap ang ating inang bayan. Hindi po tayo papayag na patuloy po tayong maghihirap dahil sa mga niluluklok natin na mga politiko. Kaya ngayon po, kahit masakit po ang aking lalamunan na, ay sige, sabi ko nga kanina, kami po ay tumaya na ng aming prinsipyo at ang aming pagkatao, handang ialay ang buhay para sa inang bayan, para sa mga kabataan na susunod pa sa amin, susunod sa atin, na bago natin lilisanin ang mundong ito, may maiiwan man lang tayong ligasiya sa kanila, na tayo bilang Pilipino ay napahinto natin at nagpatigil natin ang tahasang korupsyon sa kongresong ito. Kaya po sa mga kabataan dyan na handa magpahayag ng kanilang saloobin sa mga viewers, kami po ay inaanyayahan po namin kayo na dumalo sa kaganapang ito sapagkat hahantayin namin kayo. Magsama-sama tayo upang sa tagumpay ng ating inang bayan. Huwag na po natin isipin ang takot. Ang isipin po natin, ang pinaglalaban natin ay hindi po ang sarili lang natin, kundi yung mga sanggol na wala pang kamuwang-muwang sa mundo. Para sila, pag nagkaisip na sila, hindi na nila madadatnan ang ganitong sistema sa ating kongreso. Kapag napatanggal natin si Martin Romualdez bilang Speaker of the House, titigil na ang korupsyon sa kongreso. At kahit papano ay magiging okay na ulit ang ating gobyerno. Kapagkat kung hindi natin siya mapapahinto, ay patuloy tayong nananakawan ng salapi at patuloy tayong ginagahasa ng sarili nating pera. Kaya papayag ba kayo niyan? Okay. Handa pa ba kayong lumaban? Kami handang-handa pa. Kahit kanina pang umaga, kahit pang ilang araw na tong salita, ay lalabang kami hanggat sa huling, hanggat may boses pa. Hindi kami titigil, hindi kami uurong, hanggat may mga Pilipino na naghihirap at lumalaban para sa mga kurap na politiko. Sino po ang nais magsalita dyan? Okay, sa transport sector po, pakinggan natin si Kuya Ramos, ang regional chairman ng Mantra. Maraming salamat po. Wala ba tayong mga kamay dyan? Salamat, Attorney. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Samuel Ramos, Regional Chairman ng Manila Taxi Regional Association at National Director ng National Public Transport Coalition. Pwede ba ko kayong tanungin? Pwede. Ano plate number ng mga buhaya sa loob? Kaya ang sasabihin ko ay tanong at pakiusap. Kanina, marami kaming nilatag na pamamaraan upang ipadama sa taong bayan ng transport sector ay nagiinit na. Subalit pag nagsalita raw dito, ang daming bawal. Pero pag magnagnakaw, walang bawal. Sabi nila, binubulungan ako ron. Sam, si Dishon Sam, bakit pa tayo nandito? Kami sa transport sector, ang hangarin namin, wakasan ang korupsyon. Ang grupo po namin ay naka-establish na
sa North, East, West, South ng National Capital Region. At nakikiusap kami sa mga taong narito. May cellphone kayo dyan? Pag may lumabas na convoy at ano plaka, hinihiling lang namin ay videohan natin para malaman natin kung sino mga congressman. At may escort pa na bayaran. Saan galing yan? Pambayad na yan. Ang grupo po namin sa transport sector ay kakasa, ang piston, ang manibela sa 18. Ang nagpahayag ng paunang protesta ay taxi group. Kanina nagparanas kami ng hinanakit ng damdamin sa Dimasalang, sa Maynila. Pinigilan kami ng isang general. Nag-aabang kami na mata-traffic na buhay ang congressman, lalaglagan namin ng bato. Tigil daw, papayapa raw kailangan. Kailangan pa ba ng kapayapaan ang plunder case? Ano ba yan? Nagagalit na po ang transport sector. Ang transport sector hanggang 21 ay hindi papayag na malulupig sapagkat humingi kami ng alyansa sa sea transport, air and rail upang ipadama ang kabuuan ng transport sector. Land, sea, rail at air. Humihiling kami ng ayuda, tulong na makipagkaisa, hindi kwarta. Ngayon, bakit ako nagsalita? Marami akong ginawang pagpaplano at naging matagumpay. Ngayon lang ho ako lumantad. Kung meron kayong YouTube dyan, ang malaking rally sa NLEX, magmula San Simon hanggang Santa Ines, entry at exit point, 5 kaming nagplano. Bakit ako lumantad? Planuhin namin ang maigi ito. Hanggang hindi nagre-resign ang mga buhay yan. 2021 is our day-day. 2022 ng hating gabi. Marunong kaming magtanggol ng aming karapatan, lumaban at gumante. Ako po ay mahaba magsalita at hindi tumitigil hanggang hindi pinapalakpakan. Salamat po. Ang transport sector ay tataya at ang aming buhay. Salamat po. Kung ako'y darakpin ngayon, biit. Salamat. At marami pang babangon katulad ko. Wala nang bawal sa September 21 na Torre. Ayan, sige po. Huwag nilang maliitin ang grupong ito. Kung papayag kayo ngayon, nandiyan pa yung grupo namin sa Bulacan at Masinag. Pag may dadaang congressman, ay mga grupo ko, huwag mo yung sasaktan, huwag yung gagawa ng di maganda. Nakikiusap ho ako dahil sa pakiusap ng aking mga kausap na general. Salamat po. Okay, wala ba tayong mga kamay dyan? Wala bang palakpakan? Maraming salamat po, Kuya, dahil sa iyong tahasang payag at pagsuporta sa ating pagkakaisa upang labanan ang mga politikong kurap na ito. Ngayon, pinapanawagan ko si retired Colonel Mitran. So, mamaya na daw. Ako naman ulit. Okay. So, baka may mga gusto pa magsalita dyan. Ulitin ko. Tuloy-tuloy po ito. Hindi po ito titigil o hihinto. Hihinto lamang po kami hanggat bumaba si Martin Romualdez sa kanyang kinaupuan dyan na ginagamit niya para pagnakaw ng kabanang bayan. Muli, sa mga gusto pa magsalita, iniimbitahan ko po kayo sa entabladong ito na magpahayag ng inyong opinyon o saloobin. Sa lahat po ng nanonood dyan, inaanyayahan po namin kayo na dumalo at makiisa sa ginagawa natin ngayon upang labanan
ang mga kurap na politikong ito. Hindi po tayo magpapasindak o anumang takot hanggat may hininga, may pag-asa, at para sa bayan, tayo ilalaban. Lalaban sa maayos na paraan, hindi sa dahas o hindi sa anumang riot, kundi sa maayos na panawagan na sana bilang tayo'y mamamayan, sana naman ay pakinggan ang boses ng taong bayan. Huwag lamang ang boses ng kanilang mga boss, kundi boses ng mamamayang Pilipino na nagsumisigaw at nagsasabing, umalis ka na dyan habang maayos pa at hindi pa nagkakagulo ang ating bansa. Huwag po nating hantayin na magkagulo pa ang ating bansa bago po kayo umalis dyan sa inyong pwesto. Ngayon po, may mga gusto pa pong magsalita dyan. Yes po. Ay, mga kasama yung pong ating mga basura. Ano po? Wala pa po kami mga plastic bag. Pwede po bang ipunin lang natin doon sa isang lugar at amin pong kukunin mamaya? Huwag po tayong magdudumi sa lugar. Pulutin po natin ang lahat ng basura, ilagay po natin sa isang lugar. Mamaya pagka meron na kaming plastic bag, yung po'y aming kukunin. Huwag po tayong magkakalat, huwag tayong mag-iiwan ng anumang bagay na tayo ay papupulaan. Magpasalamat tayo, pinagamit sa atin ng lugar, igalang po natin ang kanilang lugar. Huwag po tayong mag-iiwan ng basura. Pilitin po nating makita kahit maliliit at ipunin sa isang lugar at yan po'y aming kukunin mamaya. Maraming salamat po. Okay. Maraming salamat po sa paalala. Yun po, ulitin ko po. Ilagay nyo lang po sa tabi ang basura at kami po mamaya ay kukolekta niyan upang pag-alis natin dito, kuyang araw man tayo dito, ay malinis po. Kung gaano kalinis ng ating nadatnan, ganon din po kalinis ang ating iiwanan. Sapagkat naniniwala ako sa kasabihan, kung maayos natin ang ating sarili, maayos natin ang ating bayan. Kaya lang, ang ating mga congressman na nakaupo sa kasalukuyan, hindi ko alam kung maayos nila ang kanilang sarili sapagkat hindi nila kayang gampanan ang pinangako nila sa taong bayan. Nung sila'y nangangampanya, ang sabi nila, kayo ang boss ng mga politiko. Bakit ngayon tayo ang nakikiusap sa kanila? Akala ko ba tayo ang boss? Dapat pakinggan nila tayo. So dapat pakinggan po nila. Ngayon, baka naman po kahit sino gusto magsalita dyan. Mami, salita ka dito. Opo. Halika, magpayag ka. Sabihin mo kung ano ang nararamdaman mong ninanakawan ka ng gobyernong ito habang tayo'y naghihirap. Ayan po. Wala ba tayong mga kamay dyan? Okay, bibigay ko po. Magandang hapon sa inyo lahat. Gusto ko lang ilabas ang sama ng loob ko sa gobyerno na ito. Mula nung bata ako, high school, during Marcos time, sumasama na ako sa rally na saksihan ko lahat ang katarantaduhan ng mga Marcos. Hindi lang si Marcos, kundi mga politiko na walang ginawa kundi gaguhoy tayo mga Pilipino. Galit ako sa kanila dahil lagi tayo naghihirap, hindi umaasenso ang mga mahihirap, lalo naghihirap ang mayaman, lalo yung mayayaman.
sila, hindi man sila mayaman, pero yumayaman sila ason na nakaupo sila sa pwesto. Pangako lang ang pangako hanggang sa napapako. Yun ang ginagawa nila. We are not born yesterday. Matalino tayo. Nag-aaral tayo. Kaya dapat tayo mga Pilipino, mag-isip tayo. Sila kulang sa pag-iisip. Nag-aral, mataas ang edukasyon. Pero anong ginagawa nila? Ginagago tayo. Hindi tayo papayag na tayo habang panahon hanggang sa mamamatay tayo, nagagaguhin tayo. Alam natin lahat ang mga budget na yan kung saan napupunta. Sa kahit anumang organisasyon, I'm just a private individual. I just want to speak in behalf of the maritime sector. Dati po akong seawoman at marami po akong hinaing na sinabi noon sa gobyerno pero hindi nila pinansin, hindi nila binigyan ng budget because bakit hindi? Eto, lumabas na yung totoo. They are protecting the interest of themselves. Yung genuine love nila hindi to serve others, pero to serve themselves. Yumaman sila ng bonggang-bongga na marami pong naghihikahos. Ako po, honestly, naghihikahos ako ngayon dahil naging epekto rin po ng korupsyon. But a different form of corruption, in the labor sector. So may corruption po, ipinahatid ko, corruption sa NLRC, sa different judiciary department. Naging member din po ako ng technical working group sa Senate noong 2018, 19, and 20. Pero hindi pala pinapansin pag nag-iisa ka. Ito po ang advice ko po sa lahat. I became a president of an organization pero dahil mga seafarers po sila, natatakot silang sumama dahil baka matanggal sila sa trabaho. Eto po, katulad po nito, hindi ako pwedeng humarap if I was still employed dahil mabablacklist ako ng mga maritime companies. So, ganun po nangyayari sa kanila. Ang gusto ko po sa inyo ay to promote, organize. Yun po yung advice ko, organize, form any organization. Lumapit po kayo sa mga taong marunong mag-organize po. Form a group because yung boses po ng marami, yun po yung talagang powerful eh. You cannot fight the corruption alone. Kailangan po, buklod-buklod po tayo at nananawagan po ako. Napakalaki po ng budget sa DPWH. Binawasan yung budget ng DepEd. Marami rin pong binawasan dahil maraming gustong bumulsa ng pera ng gobyerno. Ang hinihiling ko lang po matagal na, yung Seafarers Hospital. Wala pong sariling hospital ang mga marino eh. Ako po, I'm suffering disability. Wala po akong matakbuhan. So this is a long-term disability na po. Chronic illnesses. Wala po akong matakbuhan. Ang haba ng pila sa mga public hospitals. And I have served my country for 14 years. Diba? Napakahirap magtrabaho sa barko. Kaya nagkaroon ako maraming chronic illnesses. So I'm just fighting for my sector, the labor sector, the maritime sector. Please hear our cries. Laanan nyo ng pondo. Huwag nyo ilaan lahat sa bulsa nyo. And the Congress should listen. They should listen to the marginalized sectors. Maawa naman po kayo. Huwag nyo hong sarilinin kasi we are also paying for taxes. So, yung benefit po ng taxes na yun, hati-hati naman po tayo. Yun lang po ang hiling ko. And, yun po. Kailangan po magbuklod-buklod po tayo talaga for us to be heard. Maraming salamat po sa time niyo po today. Okay. Maraming salamat po sa inyong pahayag. No, ngayon naman, dadako tayo. Papakinggan naman natin ang ating kasamahan na nandito na